Maling sasakyang pangkasal ang nasakyan ng nobya. Dapat sana'y ang mapapangasawa niya ay isang mahirap na lalaki. Ngunit siya ay dinala sa silid kasalan ng CEO. Akala pa nga ng CEO ay siya ang dalagang anak ng pamilyang Chen. Yan Lian, mas maganda ka pa sa inaakala ko. Nang marinig ng dalaga na tinawag siya ng CEO na Yan Lian, nagbigla siya. Akala niya, ang asawa niya mismo ang nagbigay ng palayaw sa kanya. Mali, mukhang may nadampot na maling tao. Manahimik ka, nasa honeymoon suite ang CEO. Tama lahat, kinaumagahan. Tinawag ulit ng CEO ang babae na Yan Lian. Ngayong pagkakataon, napansin na rin ng babae ang kakaiba. Tinanong niya ang CEO, "Mahal, nagkakamali ka ba?" Pero ang CEO ay naisip na ang asawa niya ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Hindi niya pinansin iyon. Nang bigla, ang nagmamadaling boses ng sekretarya ay narinig. May ipapaalam daw ang sekretarya. Agad siyang inaliw ng CEO. "Aasikasuhin ko ang trabaho. Magpakabait ka at hintayin mo akong umuwi." Maya-maya, isang pangyayari ang nagpahiya sa dalaga. Sinilid ng attendant ang clothes rack. "Madam, ito po ang mga damit na inihanda ng amo para sa inyo. Lahat po ay mga produktong may world-class design." Noon, napansin na ng dalaga ang kakaiba. Dahil mahirap ang asawa niya, hindi kaya makapag-upa ng mga katulong. At pati ang mga mamahaling damit na ito. Bago pa siya makasagot, may isa pang katulong ang pumasok. May dala silang mga makinang na alahas. Lahat yun ay regalo sa kasal mula sa CEO para sa kanya. Nakita ng dalaga na nirerespeto siya ng lahat. Naalala niya noong nasa pamilya pa siya ng mga go. Ang kanyang ina ay sinaktan at pinalaya sa bahay ng isang kabit. Mahina ang kanyang personalidad kaya lagi siyang inaapi ng kanyang stepmother. Ayun, dito, lahat ay napakabait sa kanya. Ang pagkakaibang ito sa pakikitungo ay nagparamdam sa kanya na nagkamali siya ng pinakasalan. Samantala, sa opisina ng CEO. "CEO, dapat lang akong mamatay. Ang ginawa ko ay hindi maganda." Dumating si CEO Chen para magulat. "Mali ang iyong pinuntahan. Si Chen Yan Lian ay naghihintay pa rin sa iyo sa bahay ngayon." CEO Hao. Lubos na nagulat si CEO Hao. Iniisip ang mga sinabi ng babae kaninang umaga. "Hindi ko akalain na totoo pala ito. Asawa ko, nagkakamali ka ba?" Lumalabas na nagkamali nga pala ako. CEO Hao, si CEO Chen ay naghihintay sa iyo sa sala. Walang anumang pagkakamali dito. Siya ang aking asawa. Siya ang may-ari ng angkan ng mga Hao. Agad na naunawaan ng assistant ang ibig sabihin ng CEO. Yun ay ang pagkansela ng pakikipag-isang dibdib sa pamilya Chen. Habang nag-iisip ang CEO, ano niya ito ipapaliwanag sa dala, ay biglang tumakbo papasok ang dalaga. Si Mr. Hao. "Magpaumanhin po ako sa inyo." "Hindi mo na kailangang mag-sorry. Hindi ito ang iyong kasalanan. Balak ko sanang makasal sa isang lalaki sa malayong kabundukan. Isang mayamang pamilya, ang mga Han. Ngunit, nasakyan ko ang maling sasakyan papuntang kasalan. At pumunta sa pamilya Wu. Hindi natin alam kung bakit nangyari iyon. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw na ang aking asawa ngayon, Hao Tianzon. Pero hindi ako ang taong gusto mong pakasalan. Hindi rin ako karapat-dapat sa iyo. Wala nang pero. Basta sinabi ko na, iyon na iyon." Nang marinig ng babae ang mga salitang iyon ng CEO, nakulang sa pagmamahal, agad na umiyak sa kaligayahan. Nangako siya na, magiging mabuting asawa ko ng CEO. 6 na taon ang lumipas. Ipinanganak na niya sa CEO ang isang gwapong anak na lalaki. Pero hindi pa rin siya umaalis sa mansyon ng mga Hao. Mahal na mahal ng CEO ang anak niya. Araw-araw, sa tamang oras ng pag-uwi, para makasama ang mag-ina. Ngayon, nagdesisyon ang CEO na dalhin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Iniisip ng dalaga ang kanyang kasal. Hindi nga magawang ihatid ng kanyang ina. Kahit na sa loob ng 6 na taon, lagi siyang nagpapadala ng pera para sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Ngunit nag-aalala pa rin ang dalaga na baka maapi ang kanyang ina. Bukod pa rito, malapit na ang 50 kaarawan ng kanyang ama. Kaya't nagpasya siyang umuwi at dalawin sila. Parang kailan lang, dumating na ang 50 kaarawan ng kanyang ama. Ipinagmamalaki ni Xiaosan ang dalawang manugang. Ang isa ay manager ng Hao Group. Ang isa naman ay isang mayamang tao. Magdadala sila ng mamahaling mga regalo. Mayabang din ang ama, kaya naman, naghanda siya ng maraming masasarap na pagkain. Nang mga oras na iyon, nag-text ang dalaga. Pero kinuha siya ng kabit. Ang mangmang na babaeng iyon. Nag-asawa siya sa malayong bundok. Hindi ba siya nahihiya? Ang mga anak kong babae ay nakapang-asawa na ng mabubuting lalaki. Nagdudulot sila ng karangalan sa buong pamilya ko. Mas mabuti pang mamatay siya dyan. Huwag na huwag siyang babalik. Inihagis niya ang telepono sa sahig. Nang makita iyon, dali-daling pinulot ng nanay niya. Di inaasahan, naapakan ng kabit ang paa ng kanyang ina. Agad na pinalayas ng kabit ang nanay ng babae.
Huwag kayong manggulo rito. Sa oras na ito, dumating na rin ang anak na babae at ang manugang. Agad na nagbago ang ugali ng kabit. Kasabay nito, sa labas ng mansyon, bumaba na ng sasakyan ng babae at ang kanyang anak na lalaki. May bili ng babae sa kanyang anak. Huwag mong sasabihin ang inyong tunay na pagkatao. Dapat kang maging mapagpakumbaba. Samantala, sa loob naman ng bahay ay nagsimula ng magpurihan ng pamilya. Ang dalawang mahal naming manugang. Sa wakas, nakauwi na rin kayo. Kami ng iyong biyenan. Gabit araw naming hinihintay ang inyong pagdating. Sa wakas, nakauwi na rin kayo. Tama po, kaninang umaga pa, bumili na ako ng manok. Pinagawa ko na itong pakuluan kanina pa. Ngayon, ang sabaw ay napakasarap na. Masarap na alak, maputi at medyo makulimlim. Samahan niyo ako sa pag-inom. Lahat ng mamahaling alak ay inilabas na. Naghihintay na lang sa inyong dalawa. Tatay, may mahalagang salo-salo ang kumpanya ko ngayong gabi. Kailangan kong umuwi ng medyo maaga. Hindi ako iinom ng alak. Sige. Mga magulang, alam naman ninyo iyan. Ngayon, ang asawa ko ay manager ng How Group. Masyado siyang abala sa trabaho araw-araw. Wala siyang panahon para uminom dito. Ano? Ang alak na NNHI Hong na iyon. Ano ba yan? Tay, espesyal akong nagpabili. Ng 2 bote ng espesyal na alak. Tikman mo mamaya. Sige, ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa Qingzhou. Punong-puno ang bahay namin ng mga mamahaling alak. Tay, huwag ka nang magastos ng ganyan. Okay. Kayong dalawang mababait na manugang. Napaka-busy ninyo, ngunit bumisita pa rin kayo sa amin. Tuwang-tuwa na kami. Huwag na kayong mag-abala pa. Tawagin ninyo ang katulong, magtimpla ng tsaa, kunin ninyo ang pinakamagandang tsaa. Ginoo, Ginang, si Damie ay nakabalik na. Ang mangmang na babaeng iyon. Ano ang ginagawa niya rito? Akala ko'y matagal na siyang patay. Ang pag-aasawa niya sa isang mahirap na lalaki ay sapat ng paghihirap. Pagbabalik niya ngayong beses, magpapakaawa lang siya ng pagkain. Magkakapamilya naman tayo. Pakisabi na lang sa waiter na pauwiin na siya. Tama, ang ina ng babong babaeng iyon. Inaalagaan pa naman natin siya. Hindi naman kulang ang pagkain natin. Papasukin ninyo siya. Tatay, Tita Xiaosan. Magandang araw po, Lolo. Damie, anak mo ba ito? Opo, Tatay, 5 na po siyang taon. Ang asawa mo, akala ko'y matagal na siyang patay. Hindi pala, may anak ka pang ang lalaki. Ang anak kong lalaki ay nag-aaral ngayon sa isang paaralang pang mayaman. Nag-aaral siya ng violin at fencing, kaya wala siyang oras pumunta rito. Tama, nag-aaral ng negosyo ang anak kong lalaki. Masyado siyang abala araw-araw, kaya hindi siya nakakadalaw. Huwag ninyong pag-alitan, mga magulang. Tama, ang pag-aaral ang pinakamahalaga. Tama. Ang anak ko namang babae. Ang inyong mga anak, balang araw, sila ay magiging mga mahuhusay na tao. Hindi tulad ng iba, mga basura sa mababang uri. Sino ba ang tinatawag mong basura? Siyempre ikaw, mahal. Bastos. Kami ay How Group. Fuck hen. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nasaan ang aking ina? Hindi kami nagpapakain ng mga tamad sa aming tahanan. Nasa kusina siya. Ikaw. Parang kilala ko ang panganay na babae. Saan ko ba kayo nakita? Tama, nakilala kita sa bahay ng mga How. May naalala ko sa iyo. Ikaw na ngayon ang namamahala sa kumpanyang How, di ba? CEO ng How. Ang may-ari, ang bagong inappoint na manager ng subsidiary company ng How Group. Gustong makipagkita sa iyo. Pasukin mo siya. Opo. CEO How. Madam. Ito po ang ulat ng aming sangay na inipon ko. Ang taunang ulat pinansyal. Ma Longfei. Maghapunan tayo mamaya. Ano? CEO How. Ang mga tauhan mo ay hindi nangangahas na sumabay sa iyo sa pagkain. Manager Ma. Ang asawa mo ay si Gu Qingwan, hindi ba? Ginang How. Ang aking asawa nga si Gu Qingwan.
Hindi ko inaasahan na alam mo pa ang pangalan ng aking asawa. Kung alam niya na binanggit mo ang pangalan niya, sasaya siya ng sobra. Sige. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Opo. Mahal. Si Ma Longfei, hindi siya isang mabuting manager. Siya ang bayaw mo, bayaw ko rin siya. Magkakapamilya naman tayo, kung hindi ka lang nangingialam. Ipinagkatiwala ko na ang kumpanya sa pamilya ninyo, para makasama nila tayo rito at makibahagi sa ating tagumpay. Parang pamilyar ang boses na iyan, ano? Ma Longfei, ikaw ay isang mataas na ranggo na tagapamahala ng Hao Group. Araw-araw, maraming taong pumupuri sa iyo ng labis. Ang mga taong nasa mababang antas, ay pawang ganyan ang hitsura. Naalala ko na. Noong nakaraan, may isang matandang babae. Gusto nitong makasama sa kama ang CEO ng Hao, kaya binigyan niya ako ng maraming gamit. Ang laki ng pagkakahawig ninyo sa kanya. Napakahirap naman ng buhay ng panganay. Ang napangasawa mo ay mahirap at walang silbi. Ano ba ang pagkakaiba mo sa matandang iyon? Pasanin ka na nga lang. Iuuwi mo ang anak mo para mamalamos. Ano? Nag-alaga na kami ng isang pulubi noon. Hindi na namin kaya pang alagaan pa. Sino ba ang nagsabi na kailangan ninyo ng aalagaan? Nasaan ang nanay ko? Nasa kusina siya. Samahan mo ang anak mo para hanapin siya. Huwag mo na akong guluhin pa. Dagdagan mo pa ang tsaa. Pasensya na. Napakainit. Bakit ka naman naging pabaya? Napakamahal ng damit na ito. Kahit ipagbili mo pa ang sarili mo, hindi mo ito mabibili. Fuckhen, bakit ka naman naging pabaya? Mag-sorry ka. Pasensya na. Sinadya mo ba talaga ito? Masamang tao, inagaw mo ang aking ina. Dapat kang mamatay. Hindi kayo patatawarin ng Hao Group. Ano iyon? Hayop na bata. Alam mo ba ang sinasabi mo? Good day, May. Nagsasalita siya ng walang kwenta. Magdudulot iyon ng malaking kapahamakan sa pamilya Go. Tama, noong nakaraang taon lang, may nagpanggap na anak ng pamilyang Hao. Nagalit si CEO Hao. Bigla na lang siyang nawala. Good day, May. Ito ang mabuting anak mo. Kung gusto mong mamatay, lumayas ka at mamatay sa labas. Huwag mong idamay ang pamilya Go. Ang pamilya Go ay laging mabuting tao. Hindi pwedeng may apo tayong masama. Bodyguard, ilabas ninyo sila. Sino ang nangahas? Sumagot ka na. Suwail. Mangangahas kang sumigaw sa akin. Ikaw. Mangangahas kang saktan ako. Sino ang mangangahas na saktan ng anak ko? Pagsisisihan niya ang kanyang pagsilang. Mahal kong asawa, tingnan mo ang anak natin. Sinaktan niya ako. Good day, May. Inaaway mo ba ang nanay mo? Suplad ang bata. 6 na taon ka nang may asawa. Pero ni piso wala kang naibigay sa akin. Nandito ka ngayon. Mayabang, matapang. Ngayon, mangangahas ka pa bang saktan ng iyong ina? Hayan ka, wala kang kwenta. Lumuhad ka sa harap ng iyong ina at humingi ka ng tawad. Pagkatapos, umalis na kayong dalawa. Pati na rin ang iyong ina na umaasa lang sa iba. Umalis na kayo dito. Gu Chanchin. Ang aking ina ang tunay na asawa. Ginamit mo ang ari-arian ng aking lola para umunlad ang iyong negosyo. Nang yumaman ka na, tinalikuran mo ang aking ina. Pagkatapos mamatay ng aking lolo, iyong dinala ang babaeng iyon sa bahay. Pinilit mong makasama namin siya ng aking ina. Hayaan mo pa rin siyang saktan ng nanay ko. Hindi ka ba natatakot sa karma? Mga mangkukulam, may konsensya pa ba kayo? Anak na walang utang na loob. Ikaw, ituturo kita ngayon. Kung hindi, hindi na kita ituturing na anak ko. Tigil. Tigil. Parang kilala ko ang taong ito. Parang nakita ko na siya noon. Baka siya si Tatay, sabi ni Kalihim Lee. Sa mundo, walang sino mang nangangahas na manggulo sa pamilyang Hao. Tay. Ang masasamang iyon, ininis nila ako at si inay kanina. Palayasin mo sila sa Chengzhou. Palayasin, sino ka ba para utusan kami?
Sa tingin mo ba mapapalayas mo kami? Ang cute naman ito. May problema na ata ang utak mo. Sabi mo hindi tayo patatawarin ng How Corporation. Tapos sinabi mo pa na papaparizin tayo ng tatay mo. Akala mo ba kung sino ang tatay mo? Nag-asawa ka ng lalaking parang multo. Tapos ngayon, buhay na siya ulit. Ang tibay naman ng buhay. Kung alam ko lang, nung mga panahong iyon, dapat kong taasan ang budget ng kasal ng 10 beses. Ikaw pala ang malas na asawa ni Good Day May, ano? Manggagawa siya sa construction. Kung hindi ko lang alam, akala ko'y bumisita siya para magbigay galang. Nanay, tingnan mo ang bayaw ko. Punong-puno ng putik ang katawan. Ni isang disenteng damit ay hindi mabili. Paano naman kaya niya nabili ang regalo para sa kaarawan ni tatay? Kahit mahirap lang sila, dumating siya para sa isang birthday party. Dapat sana'y nagpalit siya ng malinis na damit. Ang dumi-dumi nito, nadumihan na ang buong sahig natin. Tay, ito ang regalo ko sa iyo para sa kaarawan mo. Han, bakit mo dinala yan dito? Kaarawan ni tatay, matagal ka nang hindi umuwi. Wala rin akong naibigay na kahit ano sa tatay ko. Ngayon, dapat akong magbigay ng malaking regalo sa tatay ko. Nagloloko niyo ba ako? Gamit niyo ang sirang mangkok na to para lokohin ako. Asawa. Ang mangkok na to, bakit parang antik ang itsura? Mukhang hindi naman ito sulit sa presyo. Ewan ko kung saan niya ito nahukay. Tingnan mo, ang damit niya puro putik. Parang galing lang siya sa construction site. Isang Mingqing blue and white porcelain, may disenyo ng lotus. Hindi, imposible. Kayamanan na tulad nito, nagsasala sa daan-daang milyong dolyar. Kahit may pera ay hindi mabili. Hanggang ngayon, ito ay nakatago pa rin sa museo. Ako'y mayaman na, ngunit hindi ko ito mabili. Ang lalaking ito ay may napakalakas na karisma. Hindi tulad ng isang normal na tao. Pero, siguradong peking ito. Peke ito, niloko mo ba si tatay gamit ang peking gamit? Kung gusto mong magbigay ng regalo, bumili ka na lang ng 2 kilong karne. Mas mukhang totoo pa iyon. Pero nagdala ka naman ng peking regalo. Nanay, kailangan ninyong intindihin siya. Saan naman siya kukuha ng pera para makabili ng regalo sa kaarawan? Mabuti na lang at hindi siya namatay dahil sa sakit. Tatay, teka lang, huwag mo munang itapon. Tatay, bakit ka nagmamadali? Paano kung totoo pala ito? Nahihiya na ako ng sobra. Mahirap ka man. Pero bakit mo ako niloko gamit ang mga peking gamit? Sasabihin ko sa iyo, ang pangalawang manugang ko ay isang mataas na opisyal sa How Group. Isang mahuhusay na binata, taon-taon ay dumadalaw siya sa punong tanggapan ng How. At nakakausap ang CEO ng How. Gusto na gusto siya ng CEO ng How. Alam mo ba kung sino ang CEO ng How? Magkapatid siya at ang pangalawa kong manugang. Dahil lang sa koneksyon na ito, ang pangalawa kong manugang, malaya siyang makagala sa buong Qingzhou. Ang pangatlong manugang ko, ang pinakamayamang tao sa Qingzhou. Ang industriya niya ay kumalat sa buong lungsod. Malapit na siyang makarating sa punong tanggapan ng How Corporation. Ito ang bilis ng kanyang pag-angat. Tingnan mo kung anong regalo ang ibibigay nila sa akin. Isang higanteng gintong peach, isang sinaunang sulat kamay. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sabi mo'y regalo ito para sa kaarawan ko. Ngunit peking gamit ang dala mo. Ano ang tingin ninyo sa akin? Paano mo nalaman na peke ito? Totoo ba? Totoo nga ba ito? Hindi, imposible. Ang kayamanang ito, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Anong bilyonaryo ang nakabili nito? Hindi rin naman ako bulag. Tingnan mo nga ang asawa mo. Mas mabuti pa ang isang pulubi kaysa sa kanya. Ang iyong ina, ang babaeng iyon. Isinilang niya ang isang anak na walang utang na loob. Anong klaseng asawa ang napangasawa mo? Tama. Asawa. Tama ang sinabi mo. Tingnan mo ang 2 anak mong babae. Ang mga asawa nila ay mga taong may mataas na katungkulan. Ang isa ay asawa ng isang mataas na opisyal sa How Group. Ang isa naman ay mayamang may bahay. Tingnan mo si Daymay. Para silang langit at lupa. Sabi ko na nga ba, anong klaseng ina? Ang makakapanganak ng ganyang anak na babae. Tingnan mo yung lalaking yan. Ang baho, magsasaka ang mga ninuno niya sa 18 henerasyon. Kaya pala siya nakakasama natin dito. Siguro'y may mabuting ginawa siya sa nakaraang buhay. Manahimik ka, bakit?
Mali ba ang sinabi ko? Hindi pagkakaunawaan. Sirang mangkok ang dala niyang pasalubong. Hindi ba kayo nahihiya? Mas nahihiya pa kami sa inyo. Leyes na kayo. Umalis na kayo ng malayo. Nakakainis kayong tingnan. Para kayong bulag. Totoo. Totoo ito. Tunay ngang isang mangkok na Celadon. Ang kayamanang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Anong bilyonaryo ang nakabili ng kayamanang ito? Ito, ang manugang. Ano ang sinasabi mo, tatay? Totoo nga itong asul na porselana. Ang kayamanan na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Maliban na lang kung kunin ito ng gobyerno para gawing pambansang regalo. Han, seryoso ka ba? Oo naman. Totoo iyon. Tunay ngang isang mangkok na porselana ng asul at puting bulaklak. Kahit may pera ay hindi mabili. Imposible. Isang mangkok ng porselana mula sa dinastiya ng Ming at Qing. Ito. Paano niya nabili ang kayamanang ito? Hindi ko pa siya nakikilala. Siguro ay nagkakamali ka lang ng tingin. Mabuting manugang. Nakikita mo ba ng malinaw? Totoo nga ba ito? Sigurado akong hindi ako nagkakamali ng tingin. Ang mga ninuno ko ay negosyante ng mga anti-ganggamit. Ito mismo ang mangkok na porselana na may asul na glaze, na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Napakahalaga ng kayamanang ito. Ang pera ko. Ako. Mayaman na ako. Ang aking mga porselanang asul at puti. Ang aking mga kayamanan. Umalis ka, huwag kang makipag-agawan sa akin. 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 Umalis ka na. Ang aking mga puting porselana. Umalis ka na. Akin ito. Umalis ka na. Akin ito. Huwag ka nang maingay. Ang mamahaling bagay na ito ay nabasag ng aking biyenan. Nabasag na ang mamahaling bagay na ito. Wala na itong halaga. Sayang na sayang. Nako, nakakainis. Tay. Asawa ko. Sa akin na. Tay, gumising ka na. Gumising ka na, tatay. Umalis ka, ako na ang gagawa, tay. Tubig. Manugang. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo, tay? Isinasapanganib ko ang buhay ko para masiguro. Kung nagsisinungaling ako, ang buong pamilya ko ay mamamatay. Nasaan na ang pera ko? Tatay. Ito. Imposible. Sila ay pawang mga mahirap. Ito, paniguradong ninakaw nila ito. Sabihin mo, saan galing ito? Tama, paniguradong ganoon nga. Ang asawa ko ay tauhan ng How Group. Magpaliwanag ka, ipakukulong ko kayo. Sabihin mo, saan mo nakuha ito? Ma Longfei, huwag kang magmalaki rito. Ginagamit mo ang apelyido mong How para mangapi ng iba. Wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Kayamanan na ito, kahit magnanakaw pa, mahihirapan. Kung hindi si CEO How, paano kaya makukuha ang kayamanan na ito? Ibig sabihin, hindi ka pa pala bulag. Apo, halika rito. Mabuting manugang, masunor ang anak na babae. Tawagin ninyo ang mga tao. Ang sarap ng tsaa, dali. Dalhin mo na ang mga prutas. Importa sayon yan, para sa apo ko yun. Hulihin ninyo siya, naglakas loob ka pang tumawag. How Tianzon, tatawag ka pa ba ng ibang tao? Sasabihin ko sa iyo, ang signal sa loob ng 50 milya, ay pinutol ko na. Napakagaling mo, Ma Longfei. Nang ahas kang umasa sa kapangyarihan ng How Group. Para gumawa ng masama, sisiguraduhin kong mapaparusahan kita. Ikaw na mangmang, nang ahas kang magpanggap na CEO ng How. Sasabihin ko sa iyo, nilalay mo ang pangalan ng CEO ng How. Tiyak na mamamatay ka ngayon. Kahit si Jade Emperor pa, ay hindi ka na makakatiwasay. Umakyat ka. Tatakas ka ba? Dalhin mo si Fakhen. Dali. Umalis ka na.
Umalis ka na. Hulihin ninyo siya. Si CEO Hao, si Ginang. Go. At ang batang amo ay umuwi na sa probinsya. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang balita. Hindi rin sumasagot ang kanilang mga telepono. Paano kung may nangyaring masama sa kanila? Ano na lang ang gagawin ng kumpanya? Hindi ito maliit na bagay. Hanapin mo na. Hanapin agad. Kahit pabaligtarin ko ang buong bansa, dapat ko silang mahanap para sa akin. Opo. Huminto ka. Sino ang batang ito? Maglaro ka na lang. Ito ang Hao Group. Hindi ito ampunan. Ako ang young master ng Hao Group. Tawagin mo agad si Secretary Lee para makausap ko. Totoo nga bang ikaw nga ang young master? Sa wakas, nakauwi ka na rin. Madam. Umuwi na ang young master. Lola. Fuck hen. Ang mabait kong apo. Lola, dali, iligtas mo ang mga magulang ko. Humayo ka na. Pumunta ka na ngayon din sa Qingzhou. Opo. Mga tao, sa mga nakaraang taon, tinulungan tayo ng Hao Group sa ating nayon. At nagkaroon tayo ng magandang buhay. Pero, may mga taong sadyang naninira. At, mayroong nagtangkang magpanggap na CEO ng Hao. Kilala na ninyo ang ugali ni CEO Hao. Alam na ninyo yan. Bago pa niya malaman, dapat nating parusahan ng mabuti ang dalawang ito. Ang mga taong ayaw ng mabuhay. Sino ang may lakas ng loob na gawin iyon? Ayaw na ba nilang mabuhay? Nang ahas magnakaw sa pamilya Hao. Nang ahas ka pang magpanggap na si Boss Hao. Ngayon, bibigyan natin siya ng leksyon. Gamitin natin ang batas ng nayon. Parusahan natin siya. Mga kabarangay, ngayon, ako, si Ma Longfei. Ako ang magpapatupad ng hustisya para sa buong nayon. At sa ngalan ng lahat ng ninuno ng mga go sa Qingzhou. Linisin ang kalat. Dapat din ito para kay CEO Hao. Para maayos ang sama ng loob na ito. Dalhin sila rito. Lumuhad ka at tanggapin ang parusa. Ipapaluhod mo ako. Karapat-dapat ka rin ba? Ang magnanakaw na ito, ang lakas ng loob mong magsalita ng kalokohan. Huwag ninyong hayaang makatakas siya. Kung hindi siya luluhod ngayon, bugbugin ninyo siya hanggang sa lumuhad siya. Longfei, ang tapang mo naman. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Ninakawan niya ang pamilya Hao. Iyon ay isang hamon sa pamilya Hao. Ngayon, ako ang papalit kay Mr. Hao. At magbibigay sa kanya ng leksyon. Ikaw, lumuhad ka sa akin. Lumuhad ka. Gusto kong subukan. Mas matigas ba ang buto mo? O mas matigas ang tungkod ko? Game. Ano ba ang hindi ko kaya? Ninakaw mo ang gamit ni Amo Hao. Dapat lang na mapatay ka. Hindi ko ninakaw. Magtatapang ka pa. Bugbugin ninyo siya para sa akin. Hanggang sa aminin niyang magnanakaw siya. Ma Longfei, hahayaan mong saktan siya. Pagsisisihan mo yan, babaeng ito. Pinagbantaan mo ba ako? Sampilan ninyo siya para sa akin. Day Mei. Hao Tianzon. Ma Longfei. Sisirain ko ang iyong karera. Nakakatawa ako. Baliw ang buong pamilya ninyo. Sino ba kayo? Mga basura lang kayo, mga mababang uri sa lipunan.
Kayo na rin ba ang gustong makipaglaban sa akin? Sa susunod na buhay na lang. Tagapangasiwa ma, dumating na ang mga taga-baryo. Matuturuan na natin sila. Binata. Sino ka ba talaga? Kailan mo ninakaw ang gamit ni CEO Hao? Magsabi ka ng totoo sa akin. Ako si Hao Tianzon. Nagsisinungaling ka pa rin dito. Karapat dapat ka rin bang tawaging Hao? Mukhang gusto mo nang mamatay. Ako, si Hao Tianzon. Maghihiganti ako sa iyo. Habang buhay kong hindi makakalimutan ito. Ang yabang mo naman. Isang maliit na magnanakaw tapos magsisinungaling ka pa. Ninakaw mo ang gamit ng pamilya Hao. Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo para kay Mr. Hao. Parurusahan kita. Hindi ko ninakaw yan. Ang mangkok na ito, regalo sa akin ng isang mataas na opisyal ng bansa. Nagsisinungaling ka. Hanggang ngayon ay nagsisinungaling ka pa rin. Dalhin ninyo rito ang mga saksi. Hayaan ninyong mamatay siya para maging malinaw ang lahat. Mabuting manugang. Bayaw. Sabihin ninyo sa mga taga-baryo. Sino ba talaga ang binata na ito? Oh. Mga tao, ang lalaking ito, ang walang kwentang manugang ko siya. Siya ang magnanakaw. Ang magnanakaw ng bughaw na mangkok na may disenyo ng lotes. Asawa ko. Anong manugang? Walang ganyang anak ang pamilya ko. Nahihiya ako. Tama, tatay. Handa na po pala ang dokumento para putulin ang ugnayan natin. Oo nga, putulin na natin ang ugnayan kay Daimei. Sa hinaharap, ang mga kahihiyang gagawin nila ay wala nang kinalaman sa pamilya ko. Good Daimei, nakikita mo ba? Mula ngayon, ikaw at ang pamilya ko ay maghihiwalay na. Tatay, anak mo rin naman ako. Bakit mo ako ginagawang ganito? Sinisisi mo pa ang aking asawa. Ikaw, kinasusuklaman kita. Anong pagsisinungaling iyan? Mga magnanakaw kayo. Ang buong pamilya ko ay saksi. Ang buong pamilya ko ay saksi. Tama. Si Amo Hao ay tagapagligtas namin. Ninakaw ninyo ang mga gamit ni Amo Hao. Ang inyong ginawa ay isang hamon sa buong nayon. Dahil kay CEO Hao, parurusahan kayo ng buong nayon. Mga walang silbi kayong dalawa. Kung malaman ito ni CEO Hao, hindi ninyo malalaman kung paano kayo mamamatay. Isa pa, kayo ay mga apo sa tuhod ng pamilya ko. Huwag ninyong idamay ang pamilya ko. Sige, kung ganyan kayo kasama, putulin na natin ang ugnayan. Mula ngayon, ako, si Good Daimei, wala nang mga kamag-anak na ganyan. Ang kayamanan ko, huwag na huwag ninyong aasahan. Ano ang sinasabi mo? Yaman, kayamanan. Nararapat ka rin ba? Sasabihin ko sa iyo, maya-maya'y darating na ang pamilya Hao. Ibaba nila kayo sa impyerno. Ang iyong ina, pinalayas ko na siya. Ngayon, hindi ko alam kung buhay pa o patay na ang nanay mo. Alam mo ba? Ang nanay mo ay isang palamunin. Dapat sana'y matagal na siyang pinaalis. Kamalasan. Anak na walang utang na loob, walang silbi. Matagal ka nang may asawa, pero hindi mo binibigyan ng pera ang nanay mo. Ikaw, supladong anak. Kailangang mapatay kita. Good Daimei. Ayaw mo pa rin bang aminin? Ayaw mo pa rin bang umamin? Bata, magpakabait ka at umamin ka na. Aminin mo na't magnanakaw ka. Sa ganoon, maaari pa rin naming hilingin para sa iyo. Para mabawasan ang iyong paghihirap. Tama, Hao Tianzon, Good Daimei. Kayo ang mga magnanakaw sa bahay ni Hao. Ayaw nyo pa ring umamin. Ano? Gusto mo ba akong pilitin na umamin? Hao Tianzon, dapat kang maging mabait. Umamin ka na. Huwag mong hayaang malaman ng pamilya Hao. Hindi ako nagnakaw. Bakit ko aaminin? Kompletong saksi. Magtatapang ka pa. Bugbugin mo ako. Hanggang sa aminin niyang magnanakaw siya. Patayin mo siya. Tianzon, bugbugin mo. Bugbugin mo ng malakas. Tianzon. Si Tianzon. Ang mga hayop na iyon, paniguradong sasaktan nila ang mga magulang ko. Direktor Ton, bilisin mo. Opo, young master, bilisin mo.
Day May. Good day, May. Bakit siya nandito? Good day, May. Good day, May. Nanay. Mabuting manugang. Ako po ay may kasalanan sa inyo. Lahat. Hindi magnanakaw ang anak at manugang ko. Hindi nila magnanakaw ang mga gamit ng pamilya How. Pakiusap ko po sa inyo. Patawarin niyo na po sila. Baliw na ito. Magsusungit ka pa rito. Ninakaw na nila ang mga gamit. Dapat parusahan ang magnanakaw. Mga taga-baryo, ang aking anak na babae, mula ng mag-asawa. 6 na taon na ang nakakaraan. Ni minsan ay hindi pa siya nakauwi sa baryo. Ang kanyang asawa ay isang karaniwang manggagawa lamang. Payak ang kanilang pamumuhay. Hindi pa sila nasasangkot sa pamilya How. Ngayon, umuwi na sila. Gusto nilang makipagkita sa akin. Pakiusap ko sa inyo. Pakawalan ninyo sila. Ang Gudini na ito, mukhang kapatid ni Manager Maria. Pati ang mga saksi ay pawang mga kamag-anak ng mga Go. May pag-aalinlangan pa rin ako, kung bakit nila ininsulto si CEO How. Kaya pala, galit sila sa kanyang ina. Manager Ma, personal na paghihiganti ito. Ikaw, ang Shen Yui na ito. Siya ang legal na asawa ni Gu Chanchin. Ngayon, siya ay nasa ganitong sitwasyon. Nainiwan siya, okay lang. Naaapektuhan pa ang kanyang anak na babae at manugang. Ano-ano ba ang mga pinagsasasabi ninyo? Manahimik nga kayong lahat. Ano ba ang alam ninyo? Ninakaw nila ang kayamanan ng pamilya How. Nakita ko mismo. Pilit ninyong sinasabi na ang anak ko ang magnanakaw. Nasaan ang patunay? Ito ang patunay, ang asul na porselanang mangkok na may disenyo ng mga lotes. Kahit gaano pa karami ang pera. Mayaman ako pero wala pa rin akong karapatang bilhin iyon. Isang mahirap na magsasaka lang siya. Ano naman ang pambili niya? Tama. Isang mahirap lang siya, nakaluma at sira-sirang tsinelas, at nakasuot ng gamit pang manggagawa. Tingnan mo nga ang iyong mahal. Ang buong katawan niya, ay marahil wala pang $1,000 ang halaga. Tingnan mo naman ang aking anak na babae. Lahat ay branded. Ang mga taong nasa mababang antas na tulad nila, paano magkakaroon ng kayamanan na nagkakahalaga ng daan-daang $1,000,000? Kung hindi ninakaw, saan nila nakuha iyon? Tama ba ako? Tama. Base lang dito, magdididiin ka bang nagnakaw sila? Shen Yui, magdududa ka ba sa akin? Nasa balita na iyon. Ipinagkatiwala na ng estado ang kayamanan sa angkan ng How. Kung hindi niya ninakaw, saan nanggaling iyon? Nang nanakaw pa, ayaw pang umamin. Ang kapal ng mukha. Tanga. Hiwalay na tayo. Wala kang karapatang kausapin ako. Umalis ka. Gu Chanchin. Mas masahol ka pa sa hayop. Ikaw. Gu Chanchin. Maglalakas loob kayong mang-torture. Lumalabag kayo sa batas. Lumalabag sa batas. Sa Qingzhou, ang angkan ng mga How ang Diyos-Diyosan. Ninakaw ninyo ang mga gamit ng angkan How. Iyon ay isang pag-aaklas laban sa angkan How. Ako ay isang tauhan ng angkan How. Paglilinis ng mga peste, ito ang dapat kong gawin. Ma Longfei, ang tapang mo naman. Ginagamit mo ang pangalan ng kumpanya How para gumawa ng masama. Hindi kita mapapatawad. Magnanakaw ka pa, may gana ka pang maging mayabang. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Ma Longfei, ginagamit mo ang posisyon mo. Hindi ka ba natatakot na balatan ka ni CEO How? Masamang babae, ako ang hinirang ni CEO How. Pinuno ng pananalapi. Sino ka para pagdudahan ako? Hindi mo pwedeng basta-basta maniwala sa sinasabi nila. At isiping magnanakaw sila. Hindi sila magnanakaw. Ibig sabihin ba? Ibinigay niya ang isang napakahalagang bagay. Sa 2 hamak na ito, 2 walang silbi. Ang anak ko at ang manugang ko. Hindi sila maaaring magnanakaw. Kayo. Ginagawa ninyo yan.
ay isang uri ng pagpapahirap para pilitin ng iba na umamin ng kasalanan. Tumahimik ka, sinisikap mong baluktutin ang katotohanan. Sugurin ninyo siya. Tigilan ninyo. Bugbugin ninyo siya hanggang sa mamatay. Sugurin ninyo sila. Purin ninyo sila. Nanay. Good day, May. Pakawalan ninyo ang aking ina. Wala naman silang ebidensya. Ito'y paninirang puri. Pagsasabing magnanakaw ang iba, pinarusahan pa sila hanggang sa umamin. May batas pa ba ang ating lipunan? Pangulo Ma, kung magpapatuloy ito, baka magduda na ang mga taga-baryo sa inyo. Asikasuhin mo na ito. Bata. Ito ang pag-amin mo. Pirmahan mo na. Papalaya ka na namin. Ipapakulong kita. Sige. Pipirma na ako. Lumapit ka. Pipirma na ako. Ma Longfei, hayop ka. Pinilit mo akong aminin ang kasalanan ko. Pinapirma mo pa ako sa isang pag-amin ng kasalanan. Nangangarap ka ba? Ano? Wala naman siyang ninakaw. Bakit mo siya pinipilit na umamin ng kasalanan? Manager Ma. Ginagawa mo ito sa pangalan ng pamilyang Hao. Para pahirapan ng inosente. Sa Qingzhou, malaya kang gumawa ng kaguluhan. Ang pag-amin na ito kung napirmahan na. Kahit napatayin mo ang taong ito. Walang sino man ang mangangahas na mag-imbestiga. Tama. Ang maliit na magnanakaw na ito. Nang ahas kang manayro sa akin. Santukan mo pa. Suntok. Hao Tianzon. Hao Tianzon. Good day, May. Mamamatay ka kung gagawin mo yan. Day, May. Suntukin mo silang dalawa. Sugod. Tignan ninyo lahat. Ang lalaking ito, si Gu Chanchin. Dati, para agawin ang mana ng pamilya Shen. Pinatay niya ang aking ama. Ngayon, sinusubukan pa niyang suruan ang aking anak na babae at manugang. Si Manager Ma ng Hao Corporation. Siya ang pangalawang manugang ni Gu Chanchin. Nagkakasabwat ang buong pamilya nila upang gumawa ng kasamaan. Kawawa naman. Siya. Paano niya nalaman iyon? Nako. Ang mga Diyos sa langit. Muling tingnan ninyo. Ang masamang pamilya na ito. Marami silang ginawang kasamaan. Paano mo hahayaang magpatuloy sila sa kanilang mga kasamaan? Manahimik ka. Ikaw, hayop na babae, nagsisinungaling ka, kalokohan. Sinisiraan ninyo sila na magnanakaw. At inilalagay sa alanganin ang mga ito. Gumagawa kayo ng gulo dito. Mapang-abuso ang inyong pag-uugali. Nababaliw na ba kayo? Ininsulto na nila si CEO Hao. At tinatakpan pa ninyo sila. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng pamilyang Hao? Mga kaibigan, ang babaeng ito ay nagsasalita ng kalokohan. Naginit lang talaga ang ulo ko kanina. Ako. Dumating na si Manager Ma at Director La. Bakit naparito si Director La?
Tigil. Good day, May. Naligtas na tayo. Dumating na si Direktor La. Kakausapin niya tayo. Direktor La. Kung maliligtas niya tayo, siya ang magiging tagapagligtas natin. Pataas ng posisyon at sahod ang ibibigay ko sa kanya. Dumating na si Manager La. Bastos. Manager La, mayroon ka bang libreng oras para dalawin ang aming nayon? Pasensya dahil hindi kita nasando. Ma Longfei, anong ginagawa mo? 50 milya ang radius na wala ang signal. Dali, ibalik agad ang signal. Direktor La, kasalanan nila ito lahat. Ninakaw nila ang kayamanan ni CEO Hao. Ngayon, tinutulungan ko si CEO Hao na maayos ang mga ito. May mga taong hindi talaga natatakot mamatay. Nang ahas pa silang magnakaw sa pamilya Hao. Sila nga. Ninakaw nila ang mamahaling gamit ni CEO Hao. Ang asul na porselanang mangkok na may disenyo ng mga lotes. Nahuli ko sila. Direktor La, swerte ba ito o malas? Nasa desisyon mo yan. Manigong bagong taon sa inyong lahat. Pagkatapos ng isang taon ng pagsusumikap, nagtagumpay tayo. Napaangat natin ang mga ari-arian ng kumpanya hanggang sa 10 trilyong dolyar. Ang batang ito. Bakit parang pamilyar siya? Ang lalaking ito ay mukhang mapanlinlang. Maraming tao ang kamukha niya. Kung itapon mo siya sa karamihan, walang makakakilala sa kanya. Medyo, ang itsura niya. Director La, ikaw ang namunguna sa sangay ng Hao Group. Nakakilala ka na ng maraming tao. Posible na nakita mo na siya noon. Siguro'y sobra lang ang iniisip ko. Paano naman kaya naging si CEO Hao ang batang yun? Lagi kasing may bodyguard si CEO Hao. Imposible. Paano naman siya magiging magnanakaw? Tapos sinaktan pa siya ng ganoon. Talagang imposible. Tama, posible kayang. May itsurang kamukha lang siya. Lamo Jiang, tingnan mong mabuti kung sino ako. Hao. CEO Hao. Ano ba ang balak ninyo? Kagabi, narito sila. Sigurado akong sila ang kumuha sa mga magulang ko. Hanapin sila para sa akin. Hao Tianzon, good day May. Ang dalawang ito. Ninakaw nila ang kayamanan ng kumpanyang Hao. Ngayon, sisiguraduhin kong magbabayad sila. Ma Longfei, mamamatay ka ng may matinding sakit. Gumagawa ka ng masama. Tiyak na daranas ka ng karma. Kung hindi ka titigil sa pagsasalita, hindi kita hahayaang mamatay ng mapayapa. Putulin ang dila niya. Tigilan mo yan. Boss Hao. Madam. Paumanhin po, na-late ako. Nahirapan na kayo. Nasaan sina Secretary Lee at ang iba pa? Hinahanap ka namin lahat. Narinig ko silang nag-uusap, may nanakawan ng bahay ng mga Hao. Sabi ng magnanakaw, siya raw ang CEO ng mga Hao. Kaya dali-dali akong pumunta roon para tingnan. Hindi ko inaasahan, ikaw nga pala iyon.
Sabihin mo sa kanila. Dakpin ninyo siya. Kung naparito ka na, aalis ka na lang basta. Saan mo ba ito itinuturing? Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Kilala mo ba kung sino siya? Maglalakas loob kang saktan si CEO Hao. At saktan ng asawa niya. Siguradong mamamatay ka. Kanina, sabi niya CEO Hao daw siya. May isa na namang nagsasabing siya si CEO Hao. Totoo kaya ito? Imposible. Si CEO Hao ay parang Diyos. Paglapastangan sa kanya, ay daan lamang sa kamatayan. Pero, kung siya nga si Hao Tianzon, kaya, ang ayuda ng ating nayon. Ano ang sinasabi ninyo? No, malapit ang asawa ko at si CEO Hao. Bakit hindi niya kilala si CEO Hao? Tama. Malinaw na siya ay nasa panig niya. Dahil sa hindi natin alam, kaya ginamit niya si Direktor Ton para takutin tayo. Tama. Paano nila nagawang magnakaw ng ganoon kadali sa Hao Corporation? Bukod pa rito, isang napakahalagang kayamanan. Ang dalawang ito ay talagang labis. Ang lalaking ito, tiyak na isa siyang kasabwat nila. Ikaw. Aba, naglakas loob pa kayong magsinungaling na ninakaw ni CEO Hao ang gamit. Wala na ba kayong pakialam sa buhay ninyo? Ang mangkok na porselana na ito ay isang napakamahalagang bagay. Si CEO Hao mismo ang naghahanda nito bilang regalo sa kanyang ama sa batas. Regalo, ninakaw daw. Ayoko na. Ikaw ang ama ng batang may-ari. Ginoo Gu. Kinusuklam ko. Kung siya ang batang may-ari ng pamilya Hao, ako ang tunay na ina ng CEO Hao. Ang babaeng ito, maganda na nga lang kung may kasal na siya. Iniisip pa niyang pakakasalan niya si CEO Hao. Pangarap lang yan sa maghapon. Xiao-san, malapit ka nang mapaparusahan dahil sa ginawa mo ngayon. Gusto kong makita kung paano mo ako mapaparusahan. Ikaw at ang asawa mo, pati na rin ang mga kasama mo, mawawala na kayo sa mundong ito. Tapos ang yabang-yabang niyo pa rin. Nakakatawa naman. Sino ka ba? Tapos magtatangka ka pang manggulo sa nayong ito. Ako si Xiao Zheng. Kilala kita. Ikaw ang pinuno ng pananalapi ng sanga ng kumpanyang Hao. Tinulungan ka ni Boss Hao. Tapos ganito ang gagawin mo sa kanila. Hanggang sa ganito. Tapos na ang masasayang araw mo. Masayang araw mo. Hindi ko inaasahan, ang pinakamatapat at matapang ay si Sekretarya Wang. Magaling, Wang Xiaozheng. Maglakas loob ka bang takutin ako? Suntukin mo siya. Hindi pa ako nasasaktan ni CEO Hao. Maglalakas loob ba kayong saktan ako? Secretary Wang, napagod ka na. Pag-uwi mo, ipapapromote kita at tataasan ang sahod mo. 100, 1,000 ulit. Ma Longfei, hayop ka. Susumpain kita na hindi ka mapapanatag sa kamatayan. Nagsisisi na ako, dahil ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamamahala sa pananalapi ng sangay. Magtatapang-tapang sigawan ako. Ngayon, mararanasan mo ang lasa ng kamatayan. Umalis ka. Ma Longfei, kung may lakas ka ng loob, ako ang kuntiryahin mo. Gusto mo bang mamatay? Magaling. Tutulungan kita. Maghanap kayong mabuti. Huwag ninyong palampasin ang kahit isang sulok. Ang batang ito. Nang ahas kang magdala ng mga taong ito para manggulo sa bahay ng mga Gu. Ang amo ko. Siya ang namamahala sa Hao Group. Konti na lang, parurusahan niya kayo. Mga tanga, ayaw niyo na bang mabuhay? Nang ahas kayong saktan ng binata ng pamilyang Hao. Kayo. Pareho lang kayo sa mga iyon. Natulala ka na ba? Idilat mo ang mga mata mo. Tignan nyo ng mabuti. Buti. Ang Hao Group. Kayo talaga ay. Siya talaga ang iyong master. Tumayo ka. Sabihin mo. Si CEO Hao at si Daimei, nasaan sila? Hindi ko alam.
Hindi ko pa sila nakikilala. Nakilala mo na ba sila? Nakilala mo na ba ang mga magulang ko? Nasaan sila? Magsisinungaling ka pa. Ang mga magulang mo ay sina CEO Hao at Ginang Hao. Sila nga ba talaga sina CEO Hao at Ginang Hao? Imposible, huwag kang magbiro. Huling beses kong itatanong sa iyo. Nasaan sila? Ako, hindi ko talaga alam. Si Daimei at ang asawa niya ay si Hao Tianzon, ang CEO ng Hao, ang anak ni Daimei. Siya ang bunso at Panginoon ng Hao Group. Tapos na. Natapos na ang lahat sa pagkakataong ito. Dakpin ninyo silang lahat. Mamaya, dakpin din natin ang masasamang tao sa pamilya Go. At sama-sama silang mamatay. Opo. Saan nga ba dinala ng mga ito ang aking mga magulang? Huwag kang mag-alala, young master. Kahit pa kailangan kong baligtarin ang buong lungsod, hahahanapin ko ang kinaroroonan ni CEO Hao at ni Mrs. Hao. Tama. Ang dalawang bayaw ng nanay mo. Ang isa ay si Ma Longfei, ang head ng finance department ng branch. Ang isa ay si Yang Yu. Siya ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Qingzhou. Magmadali kang mag-imbestiga. Nasaan sila? Mag-imbestiga kaagad. Hindi kita mapapatawad. Hanggang ngayon ay matigas ka pa rin. Sige. Papaparizin kita sa mundong ito, na wala ng tuluyan. Dalhin sila sa Myanmar, lupain na wala sa batas. Para mamatay sila nang hindi kumpleto ang katawan. Magandang ideya iyan. Pagdating ng oras na iyon, sabihin nating nilabag nila ang hangganan. Mahiwagang kamatayan, wala itong kinalaman sa pamilyang Go. Maglalakas loob ka ba? Ano ba ang hindi ko kayang gawin sa mundong ito? Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Hao Corporation. Hayop na walang puso. Sinisiraan mo ang anak at manugang ko. Inaabuso mo sila. Gusto mo pa ba silang patayin? Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Kung nasasaktan ka, samahan mo na silang mamatay. Dalhin mo na sila. Huwag. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Gu Chanchin, siya ang tunay mong anak na babae. Paano mo nagawa iyon nang walang awa? Kahit ang tigre ay hindi kinakain ang sarili nitong anak. Gu Chanchin. Walang puso. Magbabayad ka rin. Huwag. Sino ang mangangahas na saktan ng aking asawa? Papatayin ko siya. Asawa, manugang, saklalahan ninyo ako. Nako, Xiaosan, nanay, hayop ka. Maghapon na nga, naglakas loob ka pang gawin yan. Nang ahas kang takutin ang saksi. Anong tingin mo sa batas? Batas, umiiral ka dahil sa kapangyarihan ng pamilyang Hao. Para makagawa ka ng masama, wala ka bang respeto sa batas? Dakpin ninyo siya para sa akin. Manugang, asawa ko, anak, tulungan mo ako. Manugang. Asawa, tulungan mo ang nanay ko. Manahimik ka, may paraan ako para rito. Kung makatakas siya, sisiguradong babalatan ako ng CEO Hao. Hulihin ninyo siya. Nakita mo na ba, ang mabait mong manugang? Wala siyang pakialam sa iyo. Ang walang utang na loob na ito, pakisabi sa kanila na umalis na. Manahimik ka. Sino ka ba para utusan ako? Anong ginagawa ninyo dyan? Dakpin ninyo siya para sa akin. Saklolo, ayoko pang mamatay. Hayaan na natin silang mag-away. Sa huli, tayo rin ang makikinabang, pero ang nanay ko. Kung may isa pang mamamatay, mas marami tayong mapapakinabangan na pera. Umatras ka. Huwag kang mag-alala, kahit pabaligtarin natin ang buong syudad. Kailangan nating hanapin ang mga magulang mo. Ang aming maliit na amo, Direktor Ton, may problema na.
CEO Hao at ang kanyang asawa. Dinala sila ni Ma Longfei sa simbahan. Para parusahan ayon sa batas ng pamilya. Parusahan ayon sa batas ng pamilya. Sinabi ni Ma Longfei na nilapastangan ni CEO Hao ang pamilya Hao. Siya ay paparusahan. Mga hayop. Ginagamit ni Ma Longfei ang kumpanya ng mga Hao para pagmalupitan ang CEO ng Hao at ang may-ari. Wala na silang pakialam sa buhay nila. Pumunta agad tayo sa ancestral home ng mga Go. Ako mismo, ang makukulong kay Ma Longfei at sa mga kasamahan niya. Opo. Dali, punta tayo sa simbahan ng mga Go. Opo. Yung mabahong bastard, I swear paparusahan ko siya. Dali, magmadali kayong umalis. Aksyon. Hao Tianzon, patawad, pare. Tigil. Sinabi ko na sa inyo ito, si CEO Hao at si Madam Hao, nawala na sila sa Qingzhou. Ngayon, ang buong Hao Group ay naghahanap sa kanila. Huwag kayong magkakamali. Direktor La, napatunayan ko na, ang taong ito ay isang walang kwentang tao sa bundok. Tama man o mali. Siyasatin mo ng mabuti. Nandito ako, may mga dokumento na may kaugnayan kay CEO Hao. At may mga litrato pa ng asawa ni CEO Hao. Direktor La, mayroon ka bang litrato kasama sila? Ilabas mo na. Gusto kong hanggan ang kanilang karisma. Kung mayroon akong litrato, matutuntun ko sina CEO Hao at si Madam Hao. Sa oras na iyon, ako na ang magiging tagapagligtas nila. Ang aking karera ay agad na uunlad. Sa kami ko na ito. Ginoo La. Ito na ang huling pagkakataon mo. Tingnan mo. Ito. Si CEO Hao ito. Hindi siya masyadong kamukha, ano? Magkamukha pero hindi eksakto. Noong nakaraan, napakaswerte ko, nang nakasama ko si CEO Hao at ang kanyang asawa. Sa isang pagkuha ng litrato sa isang salo-salo. Ang litratong ito, hanggang ngayon ay maingat ko pa ring iniingatan. Sa silid-aklatan ng aking bahay. Direktor La, ang litratong ito. Ito ay hindi rin gaanong magkamukha. Totoo nga. Direktor La, huwag mo nang isipin pa yan. Ang batang yan, paano siya magiging CEO ng Hao? Kung siya ang CEO ng Hao, puputulin ko ang ulo ko, para maging upuan mo. Tama, Direktor La, imposible na si CEO Hao ang taong ito. Kung siya si CEO Hao, bakit kaya wala siyang bodyguard na kasama? Nakauniforme pa siya ng manggagawa, malamlam at madumi ang itsura niya pagpunta sa pamilya Go. Bukod pa dyan, si Damie ay isang hamak na tao lamang. Basura, paano naman magugustuhan ni CEO Hao ang isang tulad niya? Oo nga, ngayon, magsisiyasat ako sa ibang lugar. Linisin ninyo ng maayos ito. Huwag ninyong ipaalam sa iba. Huwag kayong mag-iiwan ng anumang ebidensya. Naiintindihan mo ba? Direktor La, huwag kang mag-alala. Ito ay isang lugar na wala sa batas. Kahit mamatay pa ang tao, walang pakialam. Aksyon. Ma Longfei, magsisisi ka rin. Kung ganoon, gusto kong makita. Kung paano mo ako pagsisisihin. Huwag kang magmadali, isa-isa silang mamamatay. Malapit na ang iyong turn. Tingnan natin ngayon. Kung sino ang magliligtas sa iyo. Hao Tianzon, CEO Hao. CEO Hao. Tigil. Mama at Papa. CEO Hao, Madam, patawad po sa aking pagkahuli. Ngayon, panahon na para maghiganti tayo. Ma Longfei, dumating na ang iyong kamatayan. CEO Hao. Ma Longfei, sinabi ko na sa iyo. Luluhuro ka rito at mamamatay. Ikaw ang magiging kaibigan ko.
Ikaw ay isang matapang na tao. Nangahas kang pahirapan si CEO Hao. CEO Hao, si Madam Hao, mali po ako, napakamali ko po. Masyado po akong bulag, kaya naimpluwensyahan ako ng iba na gumawa ng masama. Imposible. Paano siya naging CEO ng Hao? Paano naman naging asawa ni CEO Hao si Daimei? Imposible, hindi ito pwede. Nagsama-sama kayong niloko kami. Ang magnanakaw na ito. Ang kapal mo namang magpanggap na tauhan ng Hao Group. Masamang babae, maglalakas loob ka pa rin bang magkagulo? Kanina, sinabi mo, kung ako ang asawa ni CEO Hao, pupugutan mo ng ulo ang iyong sarili, di ba? Imposible, isang ordinaryong tao na tulad mo. Paano mo mapapangasawa ang bilyonaryong CEO Hao? Magkapatid naman tayo, iisa ang ating ama. Taos-puso kitang tinulungan sa asawa mo, para maging manager siya. Pero, naging instrumento ito, para saktan ninyo ako at si Hao Tianzon. Ano ang sinasabi mo? Tinulungan mo raw ang asawa ko na makapasok sa kumpanyang Hao. Imposible naman iyon. Manager ma, ang asawa mo ay si Gu Qingwan, di ba? Madam Hao. Ang asawa ko nga si Gu Qingwan. Hindi ko akalain na kilala mo pa ang pangalan ng asawa ko. Kung malaman niya, binanggit mo ang pangalan niya, sasaya siya ng husto. Si Madam Hao, tinanong niya ako kung ang asawa ko ba ay si Gu Qingwan. Kaya pala. CEO Hao, good day May. Mali pala ako, marami akong nagawang mali. Kasalanan lahat ng masamang babaeng iyon. Nilinlang niya ako. Kaya ako nagkamali. Parawalan mo na ako. Tapos na ang lahat. Ate, sinaktan ka nila, hindi kita sinasaktan. Tama, ang pangyayaring ito ay gawa ni Gu Qingwan at Ma Longfei. Sila ang may sala sa inyo. Kami ay hindi sangkot mula simula hanggang matapos. CEO Hao, naaalala mo pa ba? Nung oras na iyon, noon ko lang napagtanto ang bughaw mong porselanang mangkok. Tunay nga pala iyon, muli-muli mo silang tinulungan. Kasama mo silang gumawa ng masama. CEO Hao, mabait na ate. Niloloko kami ni Ma Longfei. Wala tayong alam. Tama. Niloloko din pala tayo nila. Humingi po kami ng awa kay CEO Hao. CEO Hao, oo, pinipilit lang kami ng bayaw niya. Ang kumpanya ni Hao ang nasa likod niya. Sa Qingzhou, walang sino mang nangahas na pagdudahan ang Hao Group. At pati na rin sila. Sabi nila, ikaw ay isang manggagawang imigrante. Kaya't kami ay naniniwala, CEO Hao. Hindi po namin sinasadyang saktan kayo. CEO Hao, ikaw ay isang walang puso. Maingat mong kinakalkula ang pera noong hatian. Ngayon, kami pa ang sinisisi mo. Hinding-hindi. Magsama-sama tayong mamatay. Mama, Papa, ako ang tunay ninyong anak. Bakit mo ako kinasama sa pagkamatay mo? Ang kasalanan mo. Ikaw ang dapat managot. Bakit mo kami gustong isama? Suwail. Tatay, binugbog mo ako. E ano kung binugbog kita? Magaling, suot na matandang lalaki. Kung ayaw mong mabuhay ako, kung ganoon, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Daimei, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Noong taong iyon, si Gu Chanchin ito at si Xiao San. Pinatay nila ang iyong lolo, at ninakawan ng kanyang mga ari-arian. Nilason pa nila ang iyong ina. Umiinom ng gamot ang iyong ina araw-araw. Kasalanan nila iyon lahat. Lahat ng ito. Gawa nila lahat. Ngayon, nakita nilang may dala kang mga antik. Alam nilang mayaman ka, kaya gusto ka nilang patayin para maaga ang mga ari-arian mo. Lahat ng ito ay gawa nila. Si Ma Longfei at Qingwan. Sila rin ay mga kasabwat. Tama, kaya kung magpatotoo, sabi nila, sa mundong ito, walang sino mang nangangahas na lumaban sa pamilya Hao. Basta may ebidensya lang, kaya na kayong patayin. Kayo. Qingyu, ang masasamang pangalan na ito. Isusugal ko ang buhay ko para sa'yo. CEO Hao, ako'y bulag, kaya hindi ko kayo nakilala ni Daimei. Ang inyong mga katungkulan, wala akong balak na saktan kayo. Patawarin ninyo ako, CEO Hao. Paano kung hindi ka sasali? Ngayon, iniisip mo pa rin ba akong tanga? Huwag ka nang magpanggap. Mula pa sa simula. Kayo ay nagsasabwat. Kayo ay nagsasabwatan. Magsisinungaling ka pa ba, CEO Hao? Good day, May. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian.
Ang tanging hiling ko lang ay ang pagpapatawad mo sa aking buhay. Sa kasalukuyan, binaha ang nayon ng Heiching. At kulang ang bansa sa pondo para sa tulong. Kung sasang-ayunan mong ihandog ang lahat ng iyong ari-arian, bilang tulong sa mga tao, maaari kitang patawarin. Salamat po, CEO Hao. Pero, iisa lang pong buhay ang may ililigtas niyan. Ikaw. At ang iyong asawa. Iisa lang ang mabubuhay. Sino ang pipiliin mo? Manahimik ka. Ang masasamang loob na ito. Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong pamilya, hindi sana ako napunta sa ganito. Nasa bingit na ako ng kamatayan. Nung mga oras na iyon sinabi mo, si Ma Longfei ang namamahala sa Hao Group. Kailangan kong sumunod sa kanya. Anong gusto ng mga magulang ko? Pinipilit mo akong sabihin sa kanya. Sa huli, lahat pala ng ito ay kasalanan ko. Manahimik ka nga. Kailan ko ba nasabi yan? Ang masamang babaeng ito, nasa harapan ka ni na CEO Hao at Daimei. Sinisiraan mo ako. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Papatayin kita. Hayop ka. Maglalakas loob kang saktan ako. Huwag na. Tigilan mo na. Ang mga taong tulad nila, ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Naiintindihan ko na. Daimei. Ako ang tunay mong ama. Daimei, maaari mo ba akong patawarin? Niloloko niya ako. Siya ang may pakana nito. Pinagplanuhan niya ako. Nagkamali ako ng ganito kalala. Iiwanan ko na siya agad. Tapusin ang lahat ng relasyon. Pwede ba, Ginoo Go? Ikaw ay isang walang kwentang hayop. Ngayon, binuhos mo sa akin ang lahat ng dumi mo. Tao ka pa ba? Kabit. Masamang babae. Ang mga sinasabi ko ay totoo. Kung hindi mo ako niloko, si Daimei ang tunay kong anak na babae. Paano ko magagawa ang ganitong klaseng walang awang bagay? Papatayin kita. Parang ibon sa iisang sanga ang mag-asawa, pero nag-aaway kapag may problema. Napakaganda ng inyong pagganap, napakahusay ng inyong pag-arte. Daimei, CEO Hao. Nakita na ba ninyo lahat? Ang pamilyang Go ang may kagagawa ng lahat ng ito. Si Gu Chanchin mismo. At si Xiao San pa, sila ang sabay-sabay na humila sa akin pababa. Pinagtibay nila, na isang pulubi akong nagtitinda sa bundok. Isang maliit na negosyante. Pinagtibay nila ito sa akin ng buong katiyakan. Sinabi nilang tiyak na hindi iyon mali. Kaya naman ako nagkamali. Patawarin mo na ako, kung ako'y isang mangangalakal sa bundok. Maaari ba ninyong basta-basta akong pagbintangan? Ako, wala akong ganoong intensyon. Ibinigay ko sa iyo ang kumpanya. Dahil kamag-anak ka ni Daimei. Para sa iyong ikabubuti, hindi para mangapi ka ng iba. Sinasamantala ang kapangyarihan. Hindi para gawin mo ang mga bagay na labag sa batas. Tinatakpan ang mga maruruming gawain. CEO Hao, mali po ako. Alam kong mali ako. Patawarin niyo na po ako. Patawarin niyo po ang buhay ko. Patawarin niyo po ang buhay ko. Mali ka. Saan ka ba nagkamali? Natatakot ka lang. Natatakot kang baka saktan kita. Natatakot kang baka kunin ko ang lahat ng mayroon ka. Kanina, ang yabang-yabang mo. Akala mo isang pulubi lang ako. Isang magsasaka lang. Kaya pwede mo akong basta-basta lang pagbintangan. Kung lahat ng empleyado ay kagaya mo. Ang Hao Group ko ay matagal nang nagbagsak. CEO Hao, pakalmayin ninyo ang inyong sarili. Dalhin ninyo siya rito sa akin. CEO Hao, patawarin mo ako. Nabulag na ang mga mata ko. Hindi ko alam na ikaw pala si CEO Hao. CEO Hao, pakiusap ko po sa inyo. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw ang namamahala sa sangay. Tapos tutulungan mo pa ang mga taong ito. Magkakasama kayong mga ahas. Sige nga, ikaw at ang mga kaibigan mo. Mamatay na kayong lahat. Kasalanan mo ito lahat. Hayop na bata. Sinaktan mo ako. CEO Hao, patawarin mo na ako. Awa mo na. Bata pa ako. Ayaw ko pang mamatay. Patawarin mo ako. Magkakapatid tayo. Patawarin mo ako. Nangako ako sa inyo. Sa inyong lahat, iisa lang ang makakaligtas. Gamitin ninyo ang magandang pagkakataong ito.
Daymay. Ginawa ko iyon. Sisisihin mo ba ako? Hindi. Sila ang gumawa ng maraming kasamaan. Bukod pa rito, binigyan mo sila ng pagkakataong mabuhay. Tay, nasuri ko na ng maayos. Ang pamilya ni Gu Chanchin. Umiiral sila gamit ang impluensya ng pamilya Hao para gumawa ng maraming kasamaan. Ito ay maituturing na parusa para sa kanila. Fuck hen. Bata ka pa, maaari ka bang tumakbo pa uwi at humingi ng tulong? Napakabuti mong anak, bukod pa rito, napakamatapang at matalino mo. Tunay kang anak ko. Itay, sa pagkakataong ito, hindi kita nagawang maprotektahan ng maayos pati na rin si inay. Lubos akong nagsisisi. Paglaki ko, magiging mabuting tagapagtanggol ako ninyo. Sige. Nanay, umuwi na po tayo. Mula ngayon, magkakasama na tayong lahat. Nanay, magkakasama na tayo. Walang sino man ang makakapaghiwalay pa sa atin. CEO Hao. Salamat sa iyo. Nanay, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Pinrotektahan mo si Daymay, at matapang na ipinagtanggol mo ako. Mabuting manugang. Daymay, hindi ko inaasahan na magiging asawa ka ni CEO Hao. Mayroon kang asawang nagmamahal sa iyo, at isang matalino at matapang na anak, na may mabuting puso. Tuwang-tuwa ako para sa iyo. Nanay, mabait kang tao, pagpalain ka sana ng langit. Ito ang gantimpala mo. Umuwi na tayo.